No, Raleigh. I don't want to leave him. You don't want to? Tanong ni Raleigh sa kanya. Sa huli kasi, si Maverick pa rin ang makapagdidesisyon kung mananatili ako sa tabi niya o hindi. I have all the intention of staying with him. Kaya nga humihingi ako ng tulong sa inyo. Kung paano ko mahuhuli ang puso niya. Itiniklop niya ang kaperasong papel na naglalaman ng mga dapat niyang gawin. I don't want to leave him. Pero kung ayaw naman niya sa akin, wala na akong magagawa. Nakangiting tumangulang ang mga ito. Marahil ay kontento na ang mga ito sa narinig mula sa kanya. Inabot pa ng 3 araw bago nakakuha ng tiyempo si Lara upang maisakatuparan ang kanyang mga plano. Lagi kasing madaling araw umaalis sa bahay si Maverick. Kung kailan tulog pa siya. Kung umuwi naman ito, ay gabing-gabi na at natutulog na siya. Ang unang tinangka niya ay ang mga advice ni Larry ay ang ipagluto ito ng pagkain. The way to a man's heart was through his stomach. Kaya hayon siya. Nagpakahirap sa paghihiwa, pagbabalat, at pagluluto ng maputahing pinaghirapan pa niyang intindihin. Mula sa mga cookbooks na pinakyaw niya sa bookstore. Nag-offer ng tulong ang mga katulong ngunit tinanggihan niya. She wanted everything to be a labor of love. Nakaisang drum yata siya ng kape ng gabing iyon upang wag lang makatulog sa paghihintay kay Maverick. Kaya nang marinig niya ang pagdating ng kotse nito, agad na nag-ayos siya. Humiga siya sa sofa at nagpanggap na natutulog. Hindi nagtagal, ay naramdaman niyang nasa tabi na niya ito. Muntik pa siyang kiligin. Nang maramdaman ang paglandas ng mayuming daliri nito sa kanyang pisngi at ilong. Hahalikan kaya siya nito? Gaya ng ginawang paghalik nito sa kanya noong ikasal sila. Nagdasal siya ng mataimtim na sana ay magkatotoo iyon. Pero namimitig na mga braso niyang ginawa niyang unan ay hindi pa rin niya naramdaman ang pagdampi ng mga labi nito sa labi niya. Pagkus ay narinig niya ang mahinang pagtawag nito sa pangalan niya. Lara, wake up. Kunwari ay nagising siya. She even yawned as she opened her eyes and was greeted by his handsome face. Maverick, bakit dito ka natutulog? Pwede rin kaya siyang magpanggap na naginip lang kapag hinalikan niya ito? Nakatulog na pala ako rito. Bakit nga dito ka nakatulog? Is something wrong with your room? Wala. Nagpahangin lang ako kanina at dito na ako inabutan ng antok. Tumango ito. Doon ka na sa kwarto mo matulog. Matigas ang sofa dito. Sasakit lang ang likod mo. Oo, sige, sagot niya. He touched a few strands of her hair that had fallen into her face and tucked them under her ears. Good night, Lara. Lahat na nakalaswaan ng pag-iisip niya ay lumilipad ng dahil sa munting gesture nito na iyon. He just made her feel like she was the most beautiful girl in the world. Nang umalis ito sa harap niya, ay saka lang siya natauhan. Maverick, kumain ka na ba? Ipaghahain kita kung anong gusto mo. Wag na. Nakakain na ako sa labas. Magpahinga ka na lang. Pero, paano lang pinaghirapan kong ilutong ulam para sa iyo? Mga pusa at asong ligaw na naman ba ang makikinabang ng mga iyon? Para siyang pinagsakluban ng langit at lupa nang pumasok na ito sa silid nito. She looked at her hands and the badges that cover her every finger. Pagkatapos ay tinungo niya ang kusina kung saan nakaayos na nakahain ang mga pagkaing iniluto niya. Isa-isa niyang binuksan ang mga nakatakip sa putahe. Tumusok siya ng maliit na piraso sa crispy tocino. Umas tamang sabihing sunog na tocino at kinausap iyon. Pasensya na. Hindi na naman tayo nakakapagpa-impress ngayon. Nakakain na raw siya sa labas. Kung sa bagay, ano nga ba naman ang laban ninyong mga sunog na tocino at nalunod sa sabaw na sinigang kumpara sa mga herb cream pasta?
at fettuccine ng restaurant na kinainan niya. Habang kinakain ang makunat at sunog na tusino, ay hindi niya maiwasang maluha. Iyon ang unang pagkakataong nagpapawis siya sa kusina. Pagkatapos ay hindi papansinin ni Mayfield ang pinaghihirapan niya. Nakagat niya ang kanyang dila at dumula sa mga nakabandage na sugat ang hawak na tinidor. Sumigaw siya. Tuluyan na siyang napaiyak. A hand took hers. It was Mayfield. Ipinatong nito ang isang medicine kit sa ibabaw ng mesa at naupo sa katabi niyang silya. Saka in-inspection ang mga sugat niya sa kamay. Napansin ko kanina ang mga kamay mo. Nagluto ka ba talaga? O sinaktan mo lang ang sarili mo? There was a hint of frustration in his eye as he took the bandages on her finger and applied antiseptic on her wounds. Lara naman, you know that you don't have to cook. Kaya na iyon ng mga katulong dito. Nagkaganito ang mga kamay dahil gusto kong magluto ng pagkain mo ngayong gabi. Pero hindi mo man lang kinain ang pinaghirapan ko. Pinagalitan mo pa ako. She tried pulling her hands free but he kept a steady grip on them. Kalmutin kita riyan. Bakit kailangan mo pang magluto para sa akin? Gawain iyon ng mga kusinera dito. Ikaw talaga. Nakinig ka rin lang naman sa mga pinag-usapan namin ni Paring Tosino kanina. Hindi mo pa rin naintindihan. Ibinaling niya palayo rito ang mukha upang hindi nito makita ang panibagong batch ng mga luha na nagbabantang pumatak mula sa kanyang mga mata. Napasigaw siya. Dahan-dahan lang, masakit. Inabot nito ang tinidor na ginamit niya. Pagkatapos ay itinusok nito sa 3 pirasong tusino at sinubo ang mga iyon sa bibig nito bago ipinagpatuloy ang paggagamot sa mga sugat niya. Paunti-unting kinakain nito ang 3 putahin na nakahain sa mesa habang patuloy sa paggagamot sa kanya. Naglaho ang pagtatampo sa puso niya. Masarap ba? Tumango lang ito. Natikman niya lahat ang mga niluto niya at inamin niyang hindi gaano masarap ang mga iyon. Ngunit nakain pa rin ito ang mga iyon at sinabi pang masarap. Natatawa na lang siya nang kunin niya mula rito ang tinidor na naging kasangga nito sa pagtitiis ng kanyang mga iniluto. Inabutan din niya ito ng tubig na agad namang ininom nito. Matutulog na siya ng maayos ng gabing iyon. Tapos na ba iyan? Tanong niya nang itinutukoy ang mga daliri niyang ginagamot nito. He placed the plus clean bandage on her pinky. Sa susunod na maisipan mong mag-aral magluto, sabihin mo sa akin. Ako na mismo ang magtuturo sa iyo at nang hindi ka madidisgrasya ng ganyan. Opo, sagot niya. Their faces were so close that could almost see her reflection in his eyes. At kung noon ay tinatakbuhan niya palayo ang dahilan sa pagbilis ng kanyang tibok ng puso, hindi na ng mga sandaling iyon. She wanted him that close. At ayoko rin nang magpupuyat ka sa paghihintay sa akin. Napakurap siya nang itampi nito ang hintuturo nito sa kanyang ilong. You should smile more. Anito? Mas lalo kang gumaganda. Hindi naman, sagot niya. Nagpipiesta na ang puso niya. Talaga, maganda ako kapag nakangiti. Tumawa ito. Matulog ka na nga. Bukas, may pupuntahan tayo kaya dapat maaga kang magising. Pupuntahan? Bukas mo na malalaman. Inalalaya na siya nitong makatayo. Sige na, ako na ang bahala sa mga pinagkainan natin. Kasi hindi mo na pwedeng basain ang mga kamay mo na iyan kung ayaw mong mamaga lahat ng sugat mo. He placed his hand on her shoulder and moved her towards the kitchen door. Sa halip na bitiwan siya nito, gaya nung unang beses na gawin nito iyon sa kanya, nanatili lang ang mga kamay nito sa mga balikat niya. It was as if he was contemplating on letting her go. Nang lingunin niya ito, upang tanungin kung bakit ayaw pa siyang pakawalan nito.
Ang gwapong mukha nito ang gahibla na lang ang layo sa kanyang mukha, ang sumalubong sa kanya. Parang gusto niyang mawala ng uliran. Dahil kaunting galaw na lang niya, ay magdidikit na ang kanilang mga labi. But they didn't. If only she could just move a little more. So she could. You better get back to your room, Lara. Kakaibang kilabot ang hatid sa kanya ng mga salitang iyon ni Maverick. His voice was thick and raspy, like he was struggling with something. And his warm breath was touching that sensitive part of her neck. Oo, tumikhim pa siya upang alisin ang tila bagay na bumabara sa kanyang lalamunan. Oo nga, pero pakawalan mo muna ako. Dahil kapag nagkataon, kasama ka sa kwarto ko. Daig pa nito na pinataka ng kandila sa mga kamay. Dahil biglang inalis nito ang mga kamay nito sa mga balikat niya. Ang sama nito. Aba, ilang lalaking Hapones ang halos lumuhod na sa harap ko para lang makasama nila ako sa videoke bar. Tapos, ikaw na sa kwarto ko na ang ino-offer ko. Tinanggihan mo pa? Nakakaasar ka talaga. Ani ng isip niya. Nagdadabog na nagtungo siya sa kanyang silid. Subalit dahil sa nararamdaman, ay doon siya sa studio tumuloy. Ibinuhos niya ang lahat ng frustration niya sa pagpipinta. Akala mo kung sinong gwapo. Lamang pa rin naman sa iyo ang isang paligo si Brad Pitt. Lahat ng maiitim na kulay ay mahagip ng kanyang mga mata. Sa color palette niya, ay humahalik sa kawawang canvas sa pinagtripan niya ng gabing iyon. Hindi niya tinigilan ang pagwawala sa kanyang pagpipinta. Hanggat hindi humuhupa ang nararamdaman niya. Kaya hindi nakapagtataka. Habol na rin niya ang kanyang hininga. Nang sa wakas ay makontento na siya. Dahil sa pagod, kaya mabilis na rin siyang dinalaw ng antok. Parang narinig niyang bumuka-sara ang pinto ng kanyang silid. Pero hindi na lang niya pinansin iyon. Kanino iyan? Tanong ni Lara. Ang tinutukoy niya ang mga maranyang yate na nasa harapan nila. Sa gilid niyon ay nakasulat sa malaking letra ang salitang Glory Days. Nasa aplaya sila ng Manila Yacht Club kung saan siya dinala ni Maverick ng umagang iyon. Mine, sagot nito. Talaga? Oo, ang kulit mo naman. Halika na. Kanina pa tayo hinihintay ng crew ko. They were about to board the ship when someone from the other yacht called to Maverick. Kilala niya ang tumatawag. Pati na rin ang dalawang kasama nitong lalaki. About time, Apostol. Itinaas pa ng lalaki ang hawak na kopeta. Akala ko talaga, hindi ka nahahabol sa mga kaibigan mo. Oh my gosh. Mahinang sambit niya. That's Tres de Cordova. Sansala ni Maverick sa sasabihin niya. And the billionaire boys, yes. Hinarap niya ito ang mga tao sa kabilang yate. Naligaw yata kayo rito. Hindi ba taga Marina kayo? Masa pa na bang tumambay sa ibang yacht club? Singit ng katabi nitong si Yuj. Who's that lucky girl? My girl. Nakangiting nilingon siya nito. Pride was written all over his handsome face. Then he turned his attention back to the other man. Apostol, my wife. Pakiramdam niya ay lumubo ang puso niya sa ginawang pagpapakilala nito sa kanya, sa mga kakilala nito. Napangiti na lang siya. She really loved what she was feeling. Congrats pare, bati ni Bash. Oo nga, segunda ni Yoji. Sana makarami kayo sa honeymoon ninyo. Thanks, mauna na kami sa inyo. Sagot nito. He took her hands and led her inside his own yacht. Huwag mo nang pagpantasyahan ang mga taong iyon. They're all happily married now. Hindi naman. Nakakuha kasi siya noon ng kopya ng isang magazine
na nag-feature sa Philippines Young Billionaires. Kaya kilala niya ang mga lalaking iyon. Paano mo sila nakilala? Common friends. Mukhang hindi nito type na pinag-uusapan ang mga dating miyembro ng pamosong Billionaire Boys Club, kaya hindi na niya itinuloy pa ang mga topic. At dito na po nagtatapos ang part 9 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone.